araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni KJ Katarahan na ating kababayan kontra Ken Bantores ng Mexico. Itong si Ken Bantores mga lods, may nabasa akong artikulo. Siya po ay Japanese-Mexican. Nanay niya Japanese, tatay niya Mexican. At residente po sa bansang Japan si Ken Bantores. Fight schedule nila ni Kataraha at Ken Bantores, August 24, 2024, nagaganapin sa Yamato Arena. Undercard ito sa Lerato Delamini kontra Tomoki Kamada. Sa bakbakan na ito, tayo pa yung maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, analysis, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging Yamado, saan niya ba naging Dihado. Ito magabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, makakakuha kayo ng idea kung sino po ang inyong papaboran. Na sa tingin po ninyo, may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. At higit sa lahat, makapag-desisyon po kayo. Maaring ang iyong desisyon, pabor o ito po ay taliwas sa aking prediction o panalo sa laban. Ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Dahil sa nabanggit ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, experience o oranasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Unahin nating alamin ang background nitong si Ken Bantores. Itong si Ken Bantores mga lods, ito po ay lumalaban sa Bantamweight Division. Kasalukuyang rank 11 sa WBO. As a pro boxer, may impresibong kartada po na 14 wins with 10 wins coming by way of knockout, may 5 talo, ngunit wala pang nitalang tabla. Sa kanyang 5 talo, 2 beses ito nakatikim po ng technical knockout. May edad na 36 anyos at ang height 5 foot and 6 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 71.43%. Last fight, May 10, 2024, nakasagupan niya ang ating kababayan din na si Raymart Gaballo. Sino ba itong si Raymart Gaballo? Dating world title challenger at noong labanan nila ni Torres, kasalukuyan siya noong rank 1 sa WBO dyan po sa Bantamweight Division. Panalo by first round technical knockout si Ken Bantores sa kanyang laban kay Raymart Gaballo. Additional po, malaki ang ibinaba ni Gaballo dahil rank 12 na lang siya ngayon sa WBO dyan sa Bantamweight Division at rank 11 si Torres. Ngayon dadako naman tayo sa experience o karanasan ni Torres. Siyempre, ang pinakamatindi na kalaban nito mga lods na kilala talaga lalo na sa Philippine boxing ay si Raymart Gaballo na dating world title challenger at kasalukuyang rank 1 noon sa kanilang bakbakan ni Ken Bantores, na kung saan si Gaballo rin po ang nagluklok kay Torres na mapabilang sa world ranking dyan po sa WBO sa Bantamweight Division. Dagdag natin Juan Pablo Ramirez, Banhao Tran. Mga lods, idagdag ko rin na hindi ganong tutok sa boxing pala itong si Ken Bantores. Dahil kung inyo napapansin, sa edad na 36 anyos, nagkaroon lamang siya ng 19 total fights. Kaya sinuri ko kung ano ba talaga ang ng boxingerong ito. Siya ay huling lumaban 2007, nagbalik 2016. 2016 to 2017 aktibo siya. Pagkatapos ng 2017, nagbalik sa boxing 2023. Kaya pala ganun kakakaunti ang kanyang mga naging laban sa edad na 36 anyos. Dahil hindi siya tutok sa boxing. Skills, pagkalahatan boxer puncher. Defensive style, counter punching style, lumalaban sa brulan o toto na bakbakan, may pressure fighter style. Magaling na counter puncher ito mga idol. Lalo na yung left hook at uppercut nito. Left uppercut. Napakasipag kung bumabato din ng suntok. Taglay ang power, timing at accuracy. I-note ko rin, isa itong body puncher. Pagdating sa depensa, masasabi kong average lang po ang kanyang depensa.
Ibig sabihin, natural lamang ang estilo niya kung dumipinsa. May mga bota sa depensa din po ito sa mid-range o close range sa suntukan na kung saan delikadong makounter. Pero itong si Kinban Torres, sabi ko nga, taglay din ito ang power, timing, marami kong bumabato na suntok, accuracy. Ngayon, sa panig naman itong ating kababayan si Kiji Kataraha. Si Kiji Kataraha diyan po sa Super Flyweight Division, rank 15 sa WBC, 11 sa IBF, rank 1 sa WBO, dito po sa Super Flyweight Division. So, nasa mataas na ranking na rin pala si Kiji Kataraha, lalo na sa WBO. As a pro boxer, may impresibong kartada itong ating kababayan, 17 wins with 13 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 29 anyo, sa tang height 5 foot and 5.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 76.47%. Last fight, February 13, 2024, nakasagupa si John Blaso. Panalo ba yun na namos desisyon itong ating kababayan? Karanasan o eksperyensya nitong si KJ Kataraha, masasabi ko ang pinakamatindi na kalaban nito mga idol ay ang katulad ni Edward Hino na may 15-1 noong sila ay nagkasagupa. Chris Alfante na may 17-8. Janmark Apolinario na may 20-13. So 20 wins with 13 losses. Didagdag na rin natin si Blaso na may 16 wins with 8 losses. Ang nasungkit pa po lamang nitong si KJ Kataraha mga lods na titulo, regional OPBF Super Flyweight title. Skills nitong ating babayan, boxer puncher din po. Pressure partner style, malimit natin makikita sa kanya yan. Defensive style, ginagawa din niya yan. Counter, lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan. Napakasipag din kung bumabato na suntok nitong si KJ Kataraha, taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, average lang po ang kanyang depensa. Na kung saan, pag sinabi natin average, ay natural lamang ang kanyang depensa. Waving, cover, papapratili sa distansya, sa kanyang katunggali. Pero may mga pagkakatao na nagpakawala na suntok itong si KJ Kataraha na bukas po ang kanyang pagmumukha na kung saan delikado sa counter. Sana yan ay napunuan ng kanyang team. Yung galaw ni Kataraha na yan na magpakawala ng long distance na suntok pero bukas na bukas ang depensa na kung saan delikado ma-counter. Naku, napakagaling pa naman ni Torres sa counter na yan, counter na yan. Makikita natin yan, ang kanyang kakulangan sa depensa kahit sa middle range at maging sa close range din po. Ganun pa man, masasabi kong may tibay si Kataraha dahil sa, yun nga, wala pang talo. At, pero may posibleng kailangan si Kataraha. Kasi pag tinamaan ito sa panga, medyo natitigilan. Yan ang isa sa napansin ko sa kanya mga idol. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa division po, bababa ng timbang, bababa sa division si Kinban Torres, bantam siya Tapos, pupunta siya sa super flyweight. Ganun pa man, kaunti lang din po ang ibabaw sa kanya. Kung ang super flyweight is 115 or 116 pounds, 2 pounds lang din ang ibababa nitong si Kinban Torres dahil ang minimum sa bantam weight division at libras o pounds is 118. Pero ganun pa man, yan po ay magiging disadvantage or advantage nitong si Kinban Torres. Ibig sabihin, optional. Bakit? Maraming kasing mga nagsasabi na pagkagaling sa bantam lalaban sa super flyweight division, malakas daw yan doon sa super flyweight division. Twist natin, di kaya may pipiga itong si Kinban Torres doon sa super flyweight division. Disadvantage po yan pag napiga siya. Alam naman natin, pag napiga ang isang boksingero, pigil. Una, pagka mapiga, iba ang niya, galaw. At siyempre, ingat na ingat po yan dahil di malayong maubusan sa hangin. Kasi nga, piga. Kulang sa tubig sa katawan. Ganyan. So, optional. Advantage siya ni KJ Kataraha. Dahil natural sa timbang si Kataraha dito po sa super flyweight division. Oo. Pero optional po yan.
Sa edad, 36 anyos na si Torres, 29 anyos si Kabayan. So, 36 anyos, kalilipas lamang po sa prime. Si Kabayan, kalakasan niya ngayon. So, advantage ni Cataraha po yan. Sa height, half inch lang. Mas matangkad ng konti si Kenban Torres. Sa power, ang naka-outration ni KG Cataraha ay 76.47%. 71.43% naman ang naka-outration ni Kenban Torres. So, 5% lang po ang diferensya. Ibig sabihin, pag 5% lamang ang diferensya, kaunti lang. So, labanan ito ng power puncher or knockout artist. Noon saan mga idol, delikado kung sino po ang makakauna. Dito ay siyang posibleng mananalo dahil pareho may lakas, pareho may kakayahang mang-knockout din. So ngayon, activity. Parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Eksperyensya, para sa akin, mas nakakalamang si Kenban Torres sa uri ng kinalaban. Ikumpara kay KG Cataraha. Sa skills, parehong boxer puncher. So nakadepende po yan kung kaninong diskarte ang magiging epektibo dito po sa aktual na bakbakan dahil parehong boxer puncher. Sinong Yamado? Kung inyong napapansin, maraming kalamangan si KG Cataraha. Ang kulang lang ng kay Cataraha ay ang experience dahil for the first time siya mapapalaban sa katulad kay Kenban Torres. Pero sa papel, sa ranking, lamang si Cataraha dahil andadayo si Kenban Torres doon po sa division ni Cataraha ay rank 1 sa WBO po yan. Pero ganun pa man, hindi po ganun ka itong si Kenban Torres dahil nasa world ranking din po sa WBO sa bantam weight division. So mga idol, masasabi nating 55-45 in favor of KG Cataraha, siya po ang Yamado. Pero ganun pa man, kaunti lang po yan, 55-45, which is 5% lang ang diferensya. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediksyon sa bakbakan na ito. Mga idol, mga kaibigan, ano ito? Kababayan natin. So, ang suporta natin, syempre, una sa sports ng boxing at sa ating kababayan. Pero sa paghahayag natin ng prediksyon, real talk lang po tayo. Wala po tayong papanigan. So, dito mga lods, prediction ko dyan, Kenban Torres by technical knockout. Manong round? Siguro nasa 1 to 4 or 1 to 6, ganyan. Posible niyang madali si KG Cataraha sa mga kakulangan dito sa depensa kung saan yan ang posibleng nitong si Kenban Torres samantalahin. 1 to 6. So, nasa second half dahil 10 rounds ito early second half, magagawa ni Kenban Torres na ma-knockout si KG Cataraha. At kung sakaling mawi sa puntusan, dahil parehong power puncher, parehong volume puncher din, 50-50. Ganun pa man, pabor pa rin ako kay Kenban Torres na siyang mananalo sa puntusan. Unanimous decision or split decision. So, pabor ako sa Mexicano na mananalo sa labanan na ito. Kaya naman, tapos na tayo sa ating official prediction sa panig naman itong ating kababayan. Gamit ng kanyang power, gamit ng kanyang hand speed, posible din niyang ma-knock out si Kenban Torres. Anong round kaya? Siguro nasa mga round 8, posibleng ma-knock out ni KG Cataraha si Kenban Torres. Bakit? Dahil first round, sa early rounds mga lord, siyempre itong si Cataraha mag-a-adjust. So sa 1 to 6, maganda na ang kanyang takbo dyan na kapag adjust na siya sa estilo ni Kenban Torres. At yun na nga, doon po sa mga 8 rounds, posible na niyang mapatamaan ng mga solido itong si Torres. Na kung saan itong si Torres naman po mga lods, sa kanyang 5 talo, 2 beses ito nakatikim ng knockout. So, ibig sabihin, marunong ma-knockout ang boksingerong ito. Tandaan natin na si Kabayan po ay mataas din ang knockout ratio or mas mataas pa nga ang knockout ratio nitong si KG Cataraha na umaabot sa 76.47%. At syempre, kung mauwi naman ito sa puntusan, may laban po si Kabayan. May laban din po.
Kaya, hindi kagulat-gulat o katakataka na manalo si KG Cataraha. Kaso, kung bakit pinili ko ang Mexicano, dahil po sa kakalwangan pa ni KG Cataraha sa eksperyensya. Oo. Na kung saan, dito masusukat ang kakayahan, ang tibay ng panga at katawan nitong si KG Cataraha sa laban niya kay Ken Bantores. Oo, dito po masusukat. Pero dito sa labanan na ito, talagang may kalamangan si Kabayan. Natural na sa Super Flyweight Division eh. Pero yun nga, optional po yan. Kaya abangan natin, full support po tayo sa mga kababayan natin na mapapalaban. Na kung saan mga lods, si Danrick Sumabong may laban din pala sa sa araw na yan. Ngayong August 24, dyan din, undercard sila. Si Samuel Salva kontra Yuda Ishiguka. Na kung saan yan po ang sunod nating tatalakayin. Dahil malapit na kasi ang laban, August 24. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pag-support at pagsubaybay dito sa ating munting channel. God bless.